Nababasa niyo mga kapatid, siya malaki naman yan, ano? Anong sabi dyan? My life. My life. My right. My rules. Sa title pa lang, makikita mo na may problema. Puro may. Para bang, hindi pala para eh. Self-centered yung usapan ka agad. Pero, bakit merong free will? Kasi nga, yan yung buhay mo. Kapag wala kang free will, wala kang buhay. Kaya binigay ng Lord dyan, pag wala kang free will, wala kang pwedeng maging karapatan. Pag wala kang free will, wala kang pwedeng sunding rules. Pero the problem is, nagkakaroon po ng contradiction yan. Kapag ka hindi po alam ng mananampalataya o nang gumagamit ng mga salita na yan, yung connection yan doon sa free will. Okay? Kasi po, itong pag-uusapan natin na to, ito yung araw-araw na nagiging sistema po ng buhay ng tao. Hindi lang po ng mananampalataya, bagkus buhay po ng tao. My life, my right, my rules. Napansin niyo yan? Kung ano yung gusto ng puso mo, sundin mo. Yan yung mga kasabihan eh. Basta hindi ka nakakatapak ka ng tao, sundin mo. Matalino ka naman eh. Alam ko yan. Yan at mapasok na yung mga lahat ng ay eh. Alam ko yan, matalino ko, maniwala ka sa akin. I've been there. Diba? So, ito itong pag-uusapan natin na to, kasama po ako. Hindi po kayo nag-iisang masasaktan. Nung inaaral ko po yan, nasagasaan po ako niya na, yes, I am a born-again Christian, but most of the time, nagagawa ko itong kalakaran na ito, na my life, my rules, my choice, my right. Pero ang problema, gaya nung nanimension ko, dapat, alam mo kung paano mong gagamitin yan. Kasi hindi naman po yan ipinagkalit ng Diyos para sa'yo. Alam ng Diyos na meron kang buhay. Alam ng Diyos na may karapatan ka. Alam ng Diyos na meron kang dapat sundin rules. Pero ang problema, yung connection niyan sa free will. Now, hindi naman to mahirap pag-usapan. Ang gusto lang po natin mangyari dito is i-open nyo. Open-minded ka ba? Yan. Parang ano no? Parang meron tayo bang pag-uusapang gabi. Actually, we're talking about dun sa bagay na masakit. Kanya ako sinasabing dapat maging open-minded tayo dito. Not just open-minded, dapat i-allow natin. I-allow natin na yung kaparaanan ng Diyos talaga yung dapat. Okay? Kanya nga, open-minded ka ba? Power daw, sabi ng Brethren. Okay, meron ako isang tanong kasi dalawa pala. Itong pag-uusapan natin na to, makikita mo dito na ikaw yan. Makikita mo dito na ako yan. Makikita mo dito na akin yan. But the problem is, ito yung tanong. Tama ba ang standard na sinusunod natin ito? Kasi kung mauunawaan niyo yung kalakaran ng mundo, pag sinabi niyang, this is my body, this is my life, this is my right, this is my rules, this is my choice. It's all, this is my, mine, I. The problem is, alam mo ba lahat? The problem is, meron ka bang knowledge patungkol doon sa kiniklaim mong I, mine, my. Paulit-ulit, pero yan po ang kalakaran natin. Nakukuha niyo yung puntos? Diin na diin simula pa lang. Pero kapatid, ito yung isang tanong. Hindi mo alam kung standard ba yung kinikilusan mo na yan. Kasi yan yung kinasanayan natin, yan yung nakikita natin kalakaran,
Nadideceive po tayo ng kalakaran na yan na akala natin. Yes, you are right. It's your life. It's your rules. It's your choice. But the problem is, tama ba yan? Minsan sa kagustuhan natin na maipakita sa ibang tao na tayo ay mabuting tao, ginagamit natin yung rules na yan. Mapakita natin sa ibang tao na tayo ay mahal din ng Diyos. Ginagamit ko rin yung term na to, kasi generally speaking, mapupunta tayo sa usapan na yan. Mahal din ako ng Diyos. Ginagamit natin yung rules na yan na my life, my rules. So kung ano yung nasa isip ko, kung ano yung rules ko, alam ko na mauunawaan ako ng Diyos. So pagka sinabi kong my life, alam ko na kanya nga ako binuhay nila, yan yung mga papatasan natin, sinabi my life. Kiniklaim yan ng mga tao na mananampalataya, especially na my life. Pero ang problema, hindi nga yan ipinagkait ng Diyos sa iyo, pero merong tamang paggamit ng my life. Sige, binigyan ka ng Diyos ng buhay, kanya ka nga humihingi ngayon eh. Binigay ba ng Diyos sa iyan para mapalayo sa Diyos o para mapalapit sa Diyos? Yan kasi minsan yung mga maliliit na tanong na basic eh. Hindi mo naunawaan na, bakit ka ba binigyan ng Lord ng hininga ngayong araw na to? Para gumawa na masama? My life, my rules. Bakit ka ba binigyan ng rules ng God? Ito ngayon yung malala niyan. Kung hindi ka sigurado kung yan ay tama o standard, ipaalam sa atin ng Biblia. Ito yung pangalawang tanong. Tama ba ang paggamit natin ng kalayaan? Bakit po pumasok yung kalayaan dyan? Pwede mo bang i-claim yung mga my life, my rules, my choice na yan? Kung hindi ka gagamit ng free will mo? Actually, abusive tayo sa free will na binigay sa atin. Tayo ay binigyan ng karapatan mamili. Tayo ay binigyan ng karapatan mag-decide. But the problem is, mali talaga. That from the title itself, my life, my rules, my choice. Hindi mo alam yung koneksyon ng sinasabi mo na patungkol sa free will mo. Kasi minsan, dahil tayo ay malayang mamili, dahil tayo ay malayang mag-decide, ginagamit mo yung desisyon mo na yan sa hindi mo alam na bagay. My life. Ano ang alam mo sa buhay mo? Alam mo ba, bukas buhay ka pa? No. Diba? Walang nakakaalam kung mamaya buhay ka pa. Kanya nga ang gusto mangyari ng Diyos doon sa pinagyayabang nating karapatan, doon sa pinagyayabang nating kalayaang mamili, doon sa pinangangalandakan natin my life, my rules, my choice, pinaalam ng Diyos na, teka lang, huwag mong gamitin yung bagay na yan sa walang kapararakan. Huwag mong gamitin yung karapatan mo na ibinigay ko, yung kapangyarihan ibinigay ko sa iyo, sa bagay na hindi magiging mabuti para sa iyo. Nakukuha nyo? Kasi po sa totoo, napaka makapangyarihan ko ang tao, partly pagdating sa usapang kalayaan, pagdating sa usapang free will. Lahat nasa atin, walang pwedeng pumigil sa atin. Actually, even God, kayang gawa ng Diyos ng paraan para tayo ay makapanumbalik, pero hindi po pinakikialaman ng Diyos yung kalayaan mong mamili. Kanya nga, it's your choice dahil pinagyayabang mo na it's my life, my rules, my choice. Hindi mo ba alam na sometimes, or hindi pala sometimes, hindi mo ba alam na mas madalas mong pinipili ang impyerno kaysa sa langit? Hindi mo ba alam na katulad ng awit ni David kanina na siya ay namimiss niyang umuwi sa templo sa tahanan ng Diyos, pero tayo mas ginugusto natin umuwi sa templo ng kalaban kaysa sa templo ng Diyos natin? Bakit ka mo? Ba't ko po nasasabi yan? Dahil doon sa kalayaang meron ka. Okay? Ito itong pag-uusapan natin ito, marami po ito, pero pupukusin natin yung bagay na pagiging tayo. Abuso tayo mayabang tayo.
Alam na natin lahat, feeling natin, ganun eh, alam ko na lahat. The credit is mine. Ako ang naghirap niyan, ako ang gumawa niyan. Matanda na ako, pabalik ka pa lang, alam ko na yan. Yan po yung nagiging kalakaran na na-adapt na po yan ng bagong generation na ang akala nila, yan yung foundation truth na ang buhay ko, karapatan ko, akin to, ako ang mangangalaga nito. Na ang katotohanan, hindi po nila alam. Kanya nga tamo, sample ko na lang, alam mo ba na kung buhay ka pa bukas, para sabihin mo sa akin na kaya mong i-rule yung buhay mo. Alam mo ba na kung ano ang mangyayari mamaya para ipag-iitan mo na, this is my right. Alam mo ba na pagka tumawid ka sa kulay pula na tawiran, ikaw ay mamamatay? Alam na alam mo yan, pero minsan ginagawa natin yan, basic lang yan. Kanya nga minsan, lagi ko nasasample eh. Driver ka, naka-green, may tumatawid sa pedestrian. Sasagasaan mo ba yun, taong tumatawid dahil karapatan mo na ikaw ay umandal dahil naka-green ka? Yan po yung mga minsan twist ng paggamit natin ng karapatan. Yan yung mga twist ng paggamit natin ng masyado tayong, parang sa ibang terminology, yung alam niyo po yung Karen? Yung masyado kang makarapatan. Sa foreigner, Karen ang tawag. Karen at saka Darren. Lalaki at babae. Sa Pilipino, paano ko ba sabihin sa Pilipino? Yung makarapatan, metan tayo, di ba? Hindi na daw yun eh. Hindi na si Marites eh. Yung para bang ikaw na yung laging magandang basta may bago na, hindi ako masyado updated. So, ito po kanya ko po yung sinasabi kasi ginagamit na ng tao yung free will na binigay sa kanya to overcome the rules of God. To overcome the true meaning or the truth ng salita ng Diyos sa Biblia para mag-fit sa kanila. Nakukuha nyo? Ngayon, may babanggitin ako ditong verse. Sa simula pa lang, maunawaan nyo na at magtitimbang ka na ito bang karapatang ibinigay sa akin ay dapat kong gamitin ngayon? Ito ba ay cancel o ito ba ay go? Basahin nyo po ito ha. Ano sabi niyan sa 1 Corinthians? 10:23. Mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman. Ayan na ha. Si Pablo po ang nagsabi niya sa mga taga-Corinthians. Kasi po, sila po ay dahil mayamang lugar, masyado silang makarapatan. Lagi nilang ginigit yung karapatan nila. Lagi nilang sasabi na ganito, ganyan. Alam ko yan. Kaya ito po yung pasubali ni Pablo. Mayroon naman magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakabubuti. Kapatid, pinuputol-putol ko. So, ibig sabihin kapatid, you have the right. Pero yung karapatan mo ba o yung paggamit mo ng karapatan, yan ba ay makabubuti? Di ba? Yan po yung sinasabi ko. O, parang ganito, balikan natin yung example. Sige, pedestrian lane kasi sa batas ng tao, ang pedestrian lane, laging number 1 yan, on top yan. Hindi mo yan pwedeng harangan, daldaan na ng tao yan. At kahit ikaw ay naka-green, pag may tumatawid, obligadong huminto ka. Kahit ikaw ay naka-green kasi buhay yung pinag-uusapan niya. So, ibig sabihin, merong intensity o merong bigat na magkaiba kung paano mo i-apply yung karapatan mo. Kaya na na-mention ko, you have the right to go kasi naka-green. Pero kung may sasagasaan ka, mag-go ka ba dyan? Yan yung sinasabi dyan, makakabuti ba yung pag-gigate mo ng karapatan mo na yan? Makakabuti ba pag sinagasaan mo yung tumatawid? Sige, sagasaan mo, tignan natin kung makakabuti. Sigurado kulong ka. Sigurado bayad ka. Kahit na meron ka bang dashcam, green naman, sinagasaan ko yan eh. Eh, wow. Nakuha niyo yung puntos. Nesundan natin. Malaya akong gumawa ng anuman. So, sinasabi niya ulit, nasa iyo lahat ng karapatan, gawin mo yung kalayaan mo. Pero, may pasubali ulit siya. Ngunit,
hindi rin lahat ng ito'y nakatutulong. Kahit nandito pa, mga kapatid, no, na yung paggamit mo ng kalayaan mo, ng free will mo, ng karapatan mo, lahat na yan ang general ko na. Ito po yung paalala ni Pablo. Hindi porke may karapatan ka, makakabuti sa iyan. Hindi porke ginigit mo yung karapatan mo, makakatulong sa iyan. Parang ganito po, bigyan natin ng isang mas medyo malalim na sample. May nakaaway ako. Ako yung tama, siya yung mali. Binibigyan na natin ng distinction, ha. Pero dahil alam kong ako yung tama, igigit ko ba yung karapatan ko na awayin ko siya dahil tama ako? Ano naging benefits yung pag-giit ko ng karapatan ko? Nakabuti po ba? Nakatulong po ba? Hindi. Lalo lang siyang magagalit sa akin. Lalo lang din ako magagalit sa kanya kasi hindi mo ko maintindihan. Tama ako. Ginigit mo lagi na ikaw lang ang tama dahil may karapatan ka. Nakukuha niyo na yung puntos? Kapatid, hindi porke may karapatan tayo, tayo lang ang laging tama. Hindi porke may knowledge tayo, tayo lang ang may alam. Hindi porke madami na tayo experience, tayo lang ang pwedeng pakinggan. Nakukuha niyo yung puntos, kapatid? At hindi po porke nagsasalita na kami sa harapan dito, tama kami lagi. Pwede niyo po kami i-correct. Open po kami for rebuke. Kasi, we are in the process pa din naman. Kanya nga po, ito po yung paalala, basic po ito. Kasi baka mamaya tinutungtungan natin mismo tayo bilang mananampalataya na my life, my rules, ganito, ganyan. Kasi born again ako, tama ako. Nasa panig ako ng Diyos. Yes, walang problema sa panig ng Diyos. Pero walang sinabi ang Diyos na igit mo yung karapatan mo para i-overcome o i-overrules yung mas standard na rules ng God. Nakukuha niyo yung puntos? Kasi meron pong standard na rules ng God. Wala po sa rules ng God na my life, my choice, my rule. Wala po. Ang nasa batas ng Diyos o ang nasa kautusan ng Diyos, siya lang ang sasambahin mo. Number 1 rules, love God with all your heart, with all your might, with all your strength, with all your soul. Ano yung pangalawang batas? Wala namang ito Love your enemy as you love yourself. So, ibig sabihin, yung my life, my rules, my choice, taliwas po yan doon sa dalawang general na batas ng Diyos. Nakukuha nyo? Kanya ako po yan nami-mention. Kasi ang mahirap po sa atin, tayo ay masyado ng makarapatan. Huwag natin gamitin yung karapatan na hindi natin alam yung consequence. Huwag natin gamitin yung karapatan o yung mga kalakaran na patungkol dun sa free will mo. Bakit ka mo? Mag-isip ka kung yan ba yung makakabuti. Yun ba yung makakatulong sa'yo? Kasi ito na yung pasubali. So ito po, usapang paggamit ng karapatan, usapang pagiging mayabang ng tao, usapang pagiging abusive, pagiging lahat ng tao na pag mayaman ka na, malaking posibilidad na tama yan Kaya yumaman yan kasi maraming tamang ginawa yan. Minsan may ganyan tayong rules Kanya minsan mas nagsisik tayo ng advice sa mayaman na paano ka ba yumaman? Di syempre nga mag-advise si mayaman, ganito gawin mo. Huwag kang magpapautang. Huwag kang tutulong. Save yourself. Huwag kang magbibigay. Ipunin mo lahat yan para sa iyo. Walang tutulong sa iyo. Minsan yan yung mga baluktot o mali. Bakit yung pa nasabing mali? Ano ang malay mo kung ikaw kung may tutulong ba sa iyo o wala? Ano ang malay mo kung bakit hindi kayo mayaman o bakit siya pinayaman? Wala kang alam sa kalakaran. Bakit ka mo? Ang alam lang natin maliit lang. The problem is, minsan yung maliit natin nalalaman, kala natin yun na yung nagpapaikot ng mundo. Pero ang kabaligtaran, maliit nga lang yung nalalaman natin. Gaya nga ng simpleng example ko, alam mo ba kung ano ang sasabihin ko mamaya? Ako po, hindi ko rin alam kung ano sasabihin ko mamaya.
Ako po'y dumadaloy lang din kung anong gusto ipasabi. Ako po'y dumadaloy lang din kung ano po yung dapat masabi. Pero beyond doon kung ano yung sasabihin ko mamaya, I don't know. Hindi ko rin po alam. Kanya ako po'y nagpapaalala na namamanig sa inyo ng kapatid. Yes, meron po tayong kalayaan. Meron po tayong freedom. Pero gaya po ng kwento kung bakit nagkaroon ng kaaway ang Diyos dahil din po sa freedom. Huwag po natin gamitin yung freedom natin para makaaway ang Diyos. Huwag po natin gamitin ang freedom para magkaroon ng dahilan ang Diyos na tayo ay hindi kilalanin. Gaya ng usapan natin kanina, gusto natin umuwi sa langit. Gusto natin ng namimiss na natin talaga. Parang mas masarap ng manahan nun. Eh, paano ka mananahan nun kung hindi mo ginagamit yung freedom mo papunta dun sa original maker ng freedom mo? Ang Diyos ang nabigay ng kalayaan. So, tingin mo, hindi alam ng Diyos kung paano gagamitin yung kalayaan na yan. Alam niya, the problem is tayo, ino-overcome natin kung paano natin gagamitin yung kalayaan natin. Kaysa sumagmit tayo kung paano gamitin yung binigay ng kalayaan sa atin. Nakuha niya yung puntos. Now, napakabilis naman itong usapan na to. Meron po akong dalawang foundation truth dito na ikasasakit ng lahat. Nasaktan din po ako dito. Kasi dinaanan ko rin po partly meron pa rin ako nito Mga dahilan. Dalawa lang po yan. Yung una po yung self-righteous. Yung full self-righteous na yan po yung feeling mo ikaw laging tama. Basahin ko hindi sa English Version Dictionary. Meaning, having or characterized by a certainty, especially an unfounded one, that one is totally correct or morally superior. Sinasabi po dyan na para bang, ito ay ipaparaphrase ko. Karakter daw po ito ng tao na kung saan parang lagi siyang superior. Ako lagi ang tama. Alam ko yan. Sigurado kong yan ang mangyayari. Kasi nga, tama ako. Bakit minsan lumalabas yung ganyang karakter ng tao? Pag ang tao, madami nang na-achieve. Pag ang tao, mapera na. Pag ang tao, marami na na-experience. Kapag ang tao, ginamit ang kalayaan niya sa mali, nagkakaroon po ng self-righteous ang tao. Kanya nga po, importanteng maunawaan mo kung paano gamitin mo yung karapatan mo o yung kalayaan mo, yung free will mo. Meron ka bang ganyang ugali, kapatid? Meron ba akong ganyang ugali na feeling ko ako lang lagi yung tama? Feeling ko dapat ako lang lagi ang inuunawa kasi tama ako. Feeling ko the credit is mine kasi tama ako. Feeling ko dapat mo kong paniwalaan kasi mas mayaman ako sa'yo. Feeling ko dapat sa akin ka mag-seek ng advice kasi mas matalino ko sa'yo. Tama ba yon? Yan po yung iikot yung tama, kapatid. Kasi nandiyan po yung usapang paggamit mo ng karapatan mo without knowing na ginagamit mo ng karapatan mo sa bagay na ikapapahamak mo. Kanya ako po ito nilabas ng usapan na ito. Ngayon, pangalawang character, entitled. Ito po yung sinasabi kong masyado kang makarapatan. Alam niyo po ito, sad to say, wala po kong gustong pasakitan o whatsoever. Medyo nakikita na po natin masyado yung character ng pagiging entitled na yan sa generation ngayon. Masyado silang makarapatan. Sige, saktan mo ako! Pagka hindi na pabantay, bata pa. Huwag ka yung mga ito, sample na lang yung mga batang nang-hold up, batang mga nasa kalye, mga bata nang-hold up, nagda-drugs, nagaganto-ganyan. Ang tatapang po niyan sa pulis. Sige, saktan mo ako, bantay bata ka sa akin. Bata pa ako, sinasaktan mo ako. They know the right. Pero hindi nila alam na yung paggamit nila ng kakarapatan nila, ikinasasama rin nila. Nakuha niyo pa yung puntos ko? Gawin natin sa matanda naman. Yung mayayaman na matatanda, na madami na experience, taasan na natin, judge. Judge na, hukom na. Alam nila kung paano baloktutin
Yung tama. Nakuha niyo yung puntos? Karapatan ba nila yon? Yes. Karapatan nila yon, pero hindi nila alam gamitin sa tama. Kahit po ako, pwede kong gawin yung karapatan kong gawin kong kahit ano. Kasi karapatan ko yun eh. Pero, gaya po nung na-mention kanina, makakabuti ba yun? Makakatulong ba yun? Magiging beneficial ba sa'yo yung pagdedeklara mo? O yung pagiging makarapatan mo? Yan po yun. Meaning na entitled, believing oneself to be inherently deserving of privileges or special treatment. Yan. Aba, ako ay mayaman. Dapat nasa harapan ako pag i-invite mo ako. May kasalan ba? Dapat katabi ako nung kinasal. Sobrang entitled, ano? Di ba? Aba, anak ako ng Diyos. Ito yung masakit na entitled na karakter ng tao. Aba, hindi lang kayo ang anak ng Diyos. Kahit kami makasalanan, anak din kami ng Diyos. Hindi po. Lahat po ay ginawa ng Diyos, pero hindi po lahat anak ng Diyos. Alam niyo naman po yung ibig sabihin ko dyan. Kung sino lang yung sumusunod sa kagustuhan ng Ama at nanampalataya sa anak, siya lang po yung ikiniklaim na anak ng Diyos. Pero kasama ka po sa kinirate ng God. So ngayon, ano ang karapatan mo? Kung alam mong gumagawa ka. Yan po yung mission eh. Uy, ano ko, wala po akong gustong patamaan mga kapatid, gaya po, nagpapauna na po ako. Kasi ito po yung madalas ko nakikita. May bading, mayroong tomboy. Sasabihin nila, anak din ako ng Diyos. Mahal din ako ng Diyos. Totoo yung sinasabi nila, but the problem is, hindi nila alam yung kabuuan yung sinasabi nila. Nagiging makarapatan sila. Kanya minsan, tayong mga born again, na gusto natin silang i-correct, na misunderstood nila na yes, mahal po kayo ng Diyos, pero hindi po mahal ng Lord yung ginagawa mo. Ayaw ni Lord yung kasalanan ginagawa mo. Masakit nga sa kanila, hindi nila maunawaan, pero karapatan nila eh. Pwede ko bang sabihin na, hindi mo karapatan yan. Hindi. Kailangan nila nagagawa yun kasi free will nila yun eh. Yun yung sinasabi nila, karapatan ko to my life. My rules, my choice. It's my free will. Pwede bang pakialaman ng Diyos yan? Hindi po. Pero may resulta po yan. Pag hindi na nakialam ng Diyos yan. Nakuha niyo yung punta. So, ito po yung dalawang karakter na medyo mabigat. Na-imagine ko na magdadala sa atin sa impyerno. Huwag tayong masyadong makarapatan. Pag sinabi ng Diyos na magpatawad ka, magpatawad ka. Wala kang karapatan sabihin na, hindi, siya yung mali, ako yung tama. No. Pag sinabi ng Diyos, rules ng God ang susundin natin, hindi rules mo. Hindi rules ng mundo. Pag sinabi ng Diyos na magpatawad ka, kasi ano rules ng God? Pag hindi ka nagpatawad sa kung kapwa mo, hindi ka rin patatawarin ng Diyos Ama. Ano? Ano may sasagot mo? Rules mo pa rin ba? Eh di wow. Pero dahil ang tao ay self-righteous, bumabalik-balik yun sa dalawa nila, nagbabandahan yan. Dahil ang tao ay feeling matalino, ginajustify niya ngayon yan. Ginajustify niya ngayon yan na, uy, hindi naman ganun ang Diyos. Mahal ang Diyos ay matalino. Minsan ganun eh, para bang hinahanapan nila ng butas yung salita ng Diyos. Ang Diyos ay matalino. Paano mong nalaman na ako ay hindi mamahalin ng Diyos? Kahit na gumagawa ako ng ganito. Paano mo nalaman ba't Diyos ka ba? Yun yung mga ganun, mga paminiloso po. Mga piling matalino, patay tayo dyan, yan po yung nakakatakot. Kung si Judas nga eh, siya yung nagkalulo kay Kristo, pero kasama siya sa tinawag ng Diyos eh. Kanya nga, balik lang doon, alam mo ba kung anong nangyari kay Judas nung namatay? Ako hindi ko alam, sino na nakakaalam, ikaw alam mo, pero dinadahilan mo eh, kasi dinadahilan mo eh. Nakuha niyo yung puntos, yan po yung dalawang karakter ng tao na minsan talagang nag-uuntugan yan. Yan yung lato-lato ng tao. Yan. Yung palagi kang tama, lagi kang makarapatan. Lagi nag-uuntugan yan na kung saan. Hindi ka sigurado kung saan ka dadalhin yan. Ay, teka lang ha, i-correct ko. Sigurado ka pala kung saan ka dadalhin yan. Dadalhin ka yan sa malayo sa Diyos. O alam niyo na kung nasaan yung malayo sa Diyos.
Okay? Pero, alam niyo po ba na minsan itong dalawang karakter na ito yung laging karakter ng tao na naghahanap ng butas sa Biblia. Wala naman sa Bible na sinabing bawal mag-uminom Si ano nga, tama wala na daw walang sinabi sa Bible na bawal uminom. Kasi, di natin alam pa nila, si Lord nga, naggawa ng container na drum-drum na alak Tapos sabi mo, bawal uminom. Ito nga yung tanong, bakit? Yung drum-drum ba na alak na yun, pinainom ba yung sa isang tao? Minsan, yan po yung sabi minsan yung taong self-righteous, masyadong matalino, namimiloso po. Wala naman ganito, wala naman ganyan. Wala naman sinabing, hindi ko mahal ang tomboy, hindi ko mahal ang bakla. Yes, wala sinabing ganun. Pero may sinabi ang Biblia na hindi mamahalin ng Diyos ang kasalanan. Dahil yan nga yung ayaw niya. Nakuha niyo yung puntos? Yeah. Minsan binabaluktot po ng katalinuhang pangmundo. Kaya nga self-righteous ang naging term ko. Ngayon, to fit in dun sa mga bagay na alam nilang ayaw ng salita ng Diyos na hindi rin nila kaya tanggapin, nagiging makarapatan sila. Igigitin yung karapatan nila. Bakit? Kailang anak ng Diyos. Bakit ibig sabihin mo ng love ng God para sa inyo lang? Hindi na fit yan sa amin na makasalanan? Fit po yan para sa lahat. The problem is, hindi ka sumusunod. Okay? Ngayon, diyan mo makikita rin minsan na yung tao mas magaling pa sa Diyos. Diba? Minsan mas magaling pa yung tao sa Diyos. Lord, sabi mo, patawarin ko Paano ko mapapatawad yan? Hindi nga nagsasorry sa akin. Minsan yan yung mga rules ng tao. Basta sinabi na ang ganda, patawarin mo. Patawarin mo, hindi mo kailangan i-justify yan to fit dun sa emotion mo na hindi nga nagsasorry sa akin, hindi nga lumalapit Balikan kaya ng Diyos. Ikaw ba lagi ka nagsasorry sa akin? Ikaw ba lagi ka lumalapit sa akin to say sorry? Ikaw ba nagagalap mo ba yung kabuuan ng repentance na naunawaan mo? Di ba? Nakukuha niyo yung bigat, nakukuha niyo yung intensity, nakukuha niyo yung sinasabi ko na kung bakit ito yung nag-uuntugan sa atin, ito binubugbog tayo nito. Ngayon, iyan din po yung nagiging dahilan kung bakit ang tao ay nagpapalusot. Nagpapalusot in a sense na maunawaan naman ako ni Lord God is full of wisdom. God is full of love. God is the fountain of mercy and grace. Yan Di ba? Yan tayo Naunawaan yung sinasabi ko? Nagpapalusot tayo. At minsan, ang problema, dumidil pa tayo kay Lord, sorry. Na, Lord, sana maunawaan mo ko sa bagay na ito. Nakuha niyo yung punto sa inyo, yung mga bagay na alam mong kasalanan, ang dinaya mo sa pakiramdam mo na kasalanan, pero hindi mo maamin sa sarili mo na patuloy ka pa rin. Tapos sasabihin mo, Lord, unawain mo na lang ako. Nakakalungkot po. Kanya po nung inaaral ko yun, Lord, tinapik ko to, pero bakit parang binubugbog ako ng tinatapik ko? Bakit ang sakit sa akin ng tinatapik ko? So, ibig sabihin, we are in the process of sanctification. Nice. Kinukulit yung nakaraan, So, kailangan makita natin yung karakter na yan. Now, ang problema kasi minsan sa tao, minsan, ganyan tayo nagkakaroon yan, gusto natin i-fit yung bagay doon sa motibo natin. Minsan, pinakikita natin matalino tayo, pinakikita natin mabait tayo, kahit hindi naman. Pinakikita natin alam natin lahat, kahit talagang hindi naman natin alam. Bakit? To fit doon sa magiging motibo mo. Yan Pangalawa, bilang palusot na rin. Kasi nga, alam naman natin na talagang may mali sa atin. Kanya pinapalusot na lang natin. Pangatlo, para partly maiwasan natin yung bigat ng hatol na sa totoo naman hindi ka makakaalis sa hatol. Yung ginagawa natin sa tingin mo walang judgment yan, meron po. Pero minsan dinadaya natin sa sarili natin na siguro pagka ganitin ginawa ko baka hindi na ako mahatulan. Hindi.
nagiging in denial tayo dun sa judgment nung maling alam natin ginagawa natin. Kanya nga dapat unti-unti i-release. Palayain natin sarili natin sa mali natin paggamit ng kalayaan. Ngayon, dahil tayo ay umiiwas dun sa judgment, ang ginagawa ng tao ay ino-overpower niya or ina-alter niya yung rules ng katotohanan sa rules ng mundo. Parang ganito nga yan. No? Ba't wala naman sinabi sa Bible na no ganito, na ganyan Diba? Para lang i-justify mo yung sarili mo na, pwede ako uminom, basta wag lang ako iinom ng isang drum. Paano kung isang baso pa nga lasing ka na? Nakuha niyo yung puntos. Ngayon, yan po yung mga kaparaanan na nagiging sablay ng tao. Na kung saan, yan po yung dahilan na hindi natin alam partly. Nililin lang na natin sarili natin sa aabuso natin ng paggamit ng karapatan natin. Minsan, akala natin, tama pa rin tayo. Hindi nga. Kasi nga, dahil tayo ay makarapatan, akala natin, tama na tayo lagi. Hindi mo alam na mali ka na, nilin lang mo yung sarili mo na, teka lang, mali pala ako, no? Kanya mo lang marirealize na mali ka kapag ang sarili mo, ibinaba mo sa pinakamababa, tsaka mo lang marirealize na mali ka. Oo nga, dapat hindi ganun ang ginawa ko. Dapat hindi ganun ang sinabi ko. Dapat hindi ako nagmagaling. Dapat hindi ko sinali yung sarili ko para maitaas ko lang yung sarili ko na magaling ako. Gets mo? Eto ngayon, sa haba-haba ng kwentuhan natin, sa dami ng pagpapaliwanag ko, ito po ang totoong pag-uusapan natin. Ito po yung Biblia ang magkukorek. Hindi po yung advice ni Brother Mitch. Hindi po yung mga sinabi ko. Ito po yung na-decide ko lang naman bilang personal. Pero ito po ang sinabi ng Biblia. Bible verse po yan ng Proverbs 3:5-7. Isa-isayin natin. Anong sabi dyan? Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. So dito nagsasabi na agad ang Biblia na kay Yahweh ka magtiwala, huwag kang magtiwala sa sarili mo. Kasi wala kang alam. Ganun niya ka-basic, wala kang alam. Wala. Katiting wala. At huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Huwag ka daw magtiwala sa sarili mo dahil nga wala kang alam. Ganyan ka-basic yan. Pinaparaphrase ko po in a sense na para mas maunawaan nyo kasi sinasabi naman yan, huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. So, ibig sabihin, alam ng God, may karunungan ka. Pero hindi yan yung kabuuan. Okay? Binigyan ka ng Diyos sa maunawaan mong may karunungan ka. Binigyan ka ng Diyos ng karapatan. Diyan sa karunungan mo. Pero hindi lahat karapatan mo. Hindi sakop ng konti mong nalalaman ang maging karapatan para sa lahat. Kanya nga huwag ka magtiwala sa sarili mo. Si Yahweh lang. Okay? Tignan natin. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kapatid, gaya ng parallel example ko kanina nung una na, lahat ba na magiging karapatan mo makakabuti, makakatungo sa iyo? Hindi. Ito, pinatutunayan na ulit. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. So, ibig sabihin, may sinabi ba dyan na sa lahat ng gagawin mo, iangat mo ang sarili mo. Kung walang nakakaalam niya, mabuti ka. May sinabi bang gano'n? Hindi. Sinabi sa lahat ng iyong gawain, siya'y nga'y alalahanin. Ang Diyos po ang lagi dapat on top. Hindi po ikaw. Hindi po tayo. Nakuha nyo? Upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So, ibig sabihin, yung blessing talaga or yung magiging magandang resulta, nakasalalay yan kung ikaw ay sa Kanya aasa. So, ibig sabihin, pag tayo ay umasa sa sarili natin, asahan mo. Walang patnubay na makukuha. Magkakaroon ng error. Bakit ka mo? Dahil nga tayo ay limited. Tayo ay katiting. Kasi hindi nyo ang tao sobrang masyadong matatalino, feeling matatalino. Hindi pa nga na-explore ang buong mundo kahit kaliliman ng dagat at pupunta na ng Mars.
sila mo po. Diba? Hindi nyo pa nga alam kung anong DNA pattern ng dugo ng Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao. Kung ano-ano na inaaral ninyo. Hindi nyo nga mapatunayan kung paano talaga nagsimula ang mundo tapos ayaw nyo maniwalaan ng salita ng Diyos. Nakuha niyo yung sobrang talino ng tao. Tapos binigyan ng katalinuhan, ginamit na masama. Gawa tayo ng atomic bomb. Diba? Galing eh. Yan po ang tao. Gawa tayo ng atomic bomb para pag ginira tayo. Isang kaboom lang yan. Gawa tayong laser gun. Hindi na natin kailangan ng bala. Mas mabilis sa balang laser. Nakuha niyo yung puntos. Ngayon, kanya sinasabi ng Biblia na huwag kayong manahan sarili niyo pangunawa. Kasi nga magiging failure, magiging error. At hindi magbibigay ng kabutihan sa iyo ito. Pero kung iaasa mo sa Diyos, yung karunungan, sa Kanya mo, siya yung magiging top priority mo. Na para ma-execute mo yung kabutihan o yung karunungan. Papatnubayan ka niya. Kuha niyo yung puntos? Basic lang naman to, kapatid. Huwag mong ipagyabang, naku po, ito na. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Galang mo sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Bakit po kaya sa tingin nyo ito yung naging mention? Kasi normal po sa tao talaga na minsan makahawak ng piso, mayaman na ako. Mayabang ang tao. Mayabang ako. Chat mo nga dyan, kapatid, kung sasaktan ka. Mayabang ako. Matalino ako. Yan eh, yan tayo eh. Okay? Kanya nga tama nagsabi nito, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Bakit? Wala kang alam. May nalalaman ka pero hindi lahat, hindi buo. Galang mo at sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Bakit mo sinasabi galang at sundin si Yahweh? Bakit? Si Yahweh po kasi ang total na nakakaalam ng lahat. Kanya nga nagsasabi siya na siya yung sundin mo. Nakuha din po tos? Ngayon, pag siya yung susundin mo, papatnubayan ka niya. Pag hindi mo siya sinunod, definitely ikaw ay lumalayo. Lumayo ka sa kasamaan. Bakit yung sinasabi yan? Yan yung dahilan kung bakit ka sinasabing dapat sa kanya humingi. Sa kanya ka humingi ng patnubay para mapalayo ka sa kasalanan. Kasi kung hindi ka hingit ang patnubay sa kanya, yung sarili mo lang yung niyayabang mo, matalino ka, ganito ganyan. Sigurado, kasalanan ng gagawin mo, katulad yung sinasabi ko sample kanina. Matalino ako, mga Scientology, mga walang pinaniniwalaan yan eh, basta gawa lang ng gawa yan. Search lang ng search yan, o nga, naka-invento ng bomba. O diba? Kasamaan ang unang pinaggamitan ng bomba. Binagsak sa ibang bansa. Mabuti masama. Yan po yung sinasabi ko. Pero karapatan po nila yan. Kaya po nila nagawa yan kasi kalayaan nila yan. In-execute nila yung kalayaan nila na maling kaparaanan. Kanya ang naging resulta, mali. Okay? Huwag mong ipagyabang. Okay? Wala na tayong mic ba? Huwag mong ipagyabang. Okay. Next. Anong sabi dyan? Ito, iba na to. Sa Proverbs 16, 2 and 5 lang naman yan. Mabilis na po, patapos na rin tayo. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos. Bakit ko po sinasabi yan? Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos. Yan po yung normal na karakter ng tao na bumubulag sa atin, bumubulag sa personal. Yun yung kanina righteous, self-righteous, saka yung entitled. Yan po yung bumubulag sa atin. Kala natin matalino tayo, pero hindi natin alam, bangmang tayo. Kala natin mabuti yung ginagawa natin, pero hindi natin alam, basura sa paningin ng Diyos. Kala natin ito yung tamang daan, papunta sa langit. Hindi natin alam, yan pala yung daan, papunta sa kapahamakan. Yan po. Ang kala ng tao ay tama ang kanyang kilos. Ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ito po, minaximize ng Biblia. Minaximize po ng salita ito sa Proverbs. Oo, posibleng kala mo matalino ka, pero yung agenda mo, yung layon mo,
alam ng Diyos kung para saan mo yung ginagawa. Kanya hindi ka pwedeng manloko, hindi mo manloloko ang Diyos. Sige, pinakikita mo sa tao na ikaw yung matalino, ikaw yung mabait. Bakit? To get the credit, hindi para maibigay sa Diyos. Yan po yung bisan part yung nagiging sample. Alam ng Diyos kung bakit ka gumagawa ng tama, dahil alam mo nga tama yung kinikilos mo. Tumutulong ka, nagaganito ka, nagaganito ka, nagka-tights ka, nagaganito ka. Alam ng Diyos yan, ba't mo ginagawa yan? Kasi gusto mong bumida ka. Ngunit tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Yan po yan. Kanya nga, kahit na ikaw ay nagbibigay sa simbahan ng 1,000,000, pero hindi tao sa puso mo or ikaw ay tumutulong sa simbahan o sa mahirap o akala mo yun na yung tama dahil akala mo nga tama ka. Alam po ng Diyos yung motibo mo. Kasi baka akala mo, ako ang tumulong dyan. Dahil ang kredito, gusto mo rin naman maranasan. Na, dahil kay ano yan. Dahil kay ganyan, kaya yumaman yan. Binigyan ng ano yan, binigyan ng 10 million yan. Binigyan ng negosyo yan, kaya ganyan yan. The credit na pupunta doon sa iyo, hindi sa Diyos. Kanya nga, ito yung sinasabi ni Lord, alam mo, tama ginagawa mo. Pero hindi. Parang pelikula lang, no? Ngayon, may kasunod dyan yung 5. Sabi dito sa 5, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Mayayabang, certain title, ayaw po nila dyan. Alam niyo po yung naging sitwasyon nila, ito mabilis na kwento. Alam niyo po yung naging sitwasyon ng mga Pariseo noon, na si Lord lagi nilang hinahanapan ng butas. Kanya po yung kwento na nangyayari ngayon, o yung nagiging karakter ng tao, naganap na rin po niyan, kaya talagang alam na ng Diyos. Naganap na rin po niyan. Ano po yung dati? May pinagaling si Lord sa araw ng Sabado. Pero kina-question siya, bakit ka ganyan dapat pag Sabado, araw ng pamamahinga? Bakit ka sumasama sa mga tax collector? Para bang binubutasan siya. Laging nilalagyan ng loophole kasi nga, self-entitled sila na kami yung pinasahan ng batas, matalino kami. Kami yung mga Pariseo, aral kami dyan. Alam niyo po ba na sa present time, party, we are a Pharisees. Sorry to say. Hindi po natin namamalayan na isa po tayo, baka isa po ako, sasama ko rin sa sarili ko. Baka isa po ako sa naging dila na nagpapako noon sa Panginoong Jesus. Bakit? Dahil dun sa karakter ko, masyado ko matalino. Mayabang ako. Lahat, feeling ko, alam ko. Lahat karapatan ko. Nakuha niyo yung pitbuntos? Yan po yan. Kanya nga, sabi dito? Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang. Pero sila to po kapatid, hindi ko po ito ginajustify. Pero most of the time, dito as a family, sa kalukuhan namin, personal lang, kaming circle of family lang, libangan po namin minsan yung mag-iyabangan. Iyabangan nila sa instant lukuhan na, ako yung pogi. Malakas ako. Pero ano lang po hindi po namin yung sinasabi sa sarili namin para yabangan talaga namin. Pero sinasabi dito, wag daw maging mayabang. So, we don't count naman, hindi ko po ginajustify. Hindi ko po kinakount na nagayabangan. Part lang po ng relasyon namin na nagkukulitan dyan. Okay? Kung kayo lang naman, wala naman kayo intention magyabang talaga. Wala na po siguro problema, baka joke na lang yun, hindi naman yung pagyayabang talaga. Pero ito po yung paumanin kagad. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusaan. Ayan, mayabang ka, nakakalimang game ka, aning na game ka. Pagdating ng training, wala ka pang 45 minutes, alog ang tuhod mo. Diba? Yan po yung sinasabi ko. Hindi, kanya lang po na-share kasi nilalaro po kami. Nakakalimang games na ako sa feeling ko ba, okay na ako, ayaw ko na. Pagdating yung actual training, hindi po kung umabot ng 45 minutes. Suko ako, nagidilim yung paningin ko. Tapos yung hingal ko, doble na, pero hindi pa rin umaabot yung hininga ko. So talagang ang hirap. So ibig sabihin, nagyabang ako sa sarili ko na kaya ko na to. Pero, kaya mo, pinakita nila, tignan natin kung kaya mo. Ayun. Suko, 45 minutes. Now,
Itong pupuntahan nating verse na to, ito po naman yung mga pagpapaalala ng Lord. Para maiwasan natin yung magkaroon ng ganong karakter. Okay? Ang sabi ni Yahweh dito sa Jeremiah 9:23, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan. O ng malalakas ang lakas sa kanyang taglay. General na po ito Ni ng mayaman ng kanyang kayamanan. Bakit po kaya yung sinabi yan? Sa totoo po, general speaking, lahat po yan basura kay Lord. Lahat po yan pangmundo lang. Kasi sa langit po, wala pong mayaman doon, si Lord lang. Sa langit po, wala pong matalino doon. Si Lord lang. Diba? Wala na pong mas sa Diyos. May mas malakas pa ba kay Lord? Wala. Kanya nga po yan yung pasubali. Huwag mo daw ipagmayabang yung, huwag mo daw ipagyabang yung matalino ka. Bakit? Pag namatay ka ba, makakapag-English ka pa? Pag namatay ka ba, masasagot mo pa yung equation? Hindi na. Pag may pera ka ba, ligtas ka sa kamatayan? Hindi na. Di ba? Yan po yung sinasabi ko kung bago daw ipagyabangan. Pero anong sabi? Kung may nais magmalaki, ang pagmalaki niya ang pagkakilala, pagkaunawa sa akin. Pansinin mo, kahit pala ikaw na yung pinakamayaman sa buong mundo, ito pala ang dapat mong ipagmalaki. Kung anong meron kang pagkakilala sa Diyos, kung anong merong relasyon ka sa Diyos. Dahil mas mahalaga pala yung kumpara doon sa talino mo, sa yaman mo, sa kalakasan mo. Sundan natin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Diba? Yan daw ang dapat ipinagmamalaki. Yung relasyon mo sa Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, yung naranasan mong pagmamahal ng Diyos sa iyo, sa ating mananampalataya, yan daw ang pinagayabang natin, hindi yung nakabili na ako ng kondo, kasi mahal ako ng Diyos. So, ibig sabihin, yung mga taong hindi nakabili ng kondo, hindi sila mahal ng Diyos? Nakuha niyo yung analogy? Kanya talaga tamang-tama ang Biblia eh. Ito yung pagyabang mo, hindi yung yaman mo, hindi yung lakas mo, hindi yung talino mo. Pagyabang mo na ako ay binuhay ulit ng Diyos kaninang umaga. After kong matulog. Binuhay ulit ako, pinahinga ulit ako. Bakit? Kasi mahal ako ng Diyos. Amen? Yan po yung sinasabi dito. Ngayon, sa natin, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Yan yung gustong mangyari na doon. Patas ang Diyos. Makatuwiran. Makatarungan. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nagkakasala, pinatatawad ka ng Diyos pag lumapit ka. Yan ang talagang dapat natin ipinangangalandakan. Ipinagmamalaki. I am saved by my Lord. By Jesus Christ. Sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Yan ang dapat natin ipinagmamalaki. Hindi yung nakapunta na ako ng Europe. Nakapunta na ako ng ganito. Meron na akong 30 na Rolls Royce. Nabili ko na yung kalahati ng Sahara Desert. Hindi pala yun. Talagang dapat pala ito. Yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kahit maliit na bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. Yan ang dapat ipinangangalandakan mo. Yan ang dapat minamay-day mo. Ginising ako ni Lord kanina ng umaga. Hallelujah! Diba? Kasi ang problema ng iba, minamay-day, o sa YouTube, may binigyan silang pulubi. Pero naka-YouTube, binigay mo dun sa pulubi, 200. Yung kinita mo sa YouTube dahil dun sa binigay mo 200, mas malaki pa. Ngayon, sa tingin mo, sino ang mas kapaki-pakinabang? Yung ginawa mong 200 o yung ginawa ng taong tumanggap ng 200? Siya, tinanggap lang niya 200. Ito, tinanggap mo more than 200. Kaya dapat, huwag mong ipangangalandakan yung mga bagay na akala mo tama ka. Mali. Pangangalandakan mo kung yung kabutihan. Dapat ibinablog mo yun. Ito po yung binigay ng Diyos sa iyo, pero hindi mukha mo. Ibigay mo na lang yung gusto mong ibigay dun sa tao na yon na hindi nakikita yung mukha mo, or kung mahal, huwag mo nang ipaalam kung pagtutulong ka.
ibibigay ko sa kapitbahay ko yung kalahati ng lote ng bahay ko. Hindi niya alam, kanya yan. Mga ganun. Talagang wala nakakaalam, mapapaisip. Kasi sino ka nagbigay sa akin ng isang bag na pera na to? Nilagay sa pintuan ko. Kung totoong mayaman ka, sincere ka sa pagsunod sa Diyos. Magbibigay ka ng walang nakakaalam. At ang babanggitin nila, salamat sa Diyos. Yun po ang dapat natin pinangangalandakan, minamay day. Amen? Ano sabi dyan? Ito ang mga bagay na nais ko. O, diba? Si Lord po nagsabi niya na, hindi po si Brother Mitch. Yan daw po yung gusto niya. Ang ipangalandakan mo siya. Hindi ikaw. Hindi yung karapatan mo. Hindi yung katalinuhan mo. Hindi yung free will mo. Ito daw dapat ang ipangalandakan mo. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Hindi po si Brother Mitch. Ito po yung dulo natin. Tapos na po ako. Ito po yung dulo. Ito po yung sinasabi ko na siguro pagpapaalala bilang mananampalataya, pagpapaalala bilang umaasa sa Diyos, pagpapaalala bilang tao na nag-undergo sa proseso ng paggustuhan ng Diyos. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Hindi po inalis ni Lord yung kalayaan mo. Hindi po inalis ni Lord yung free will mo. Wala po siyang inalis. Kaya meron siyang gustong gawin dun sa kalayaan mo na ibinigay niya sa iyo. Subalit, huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Bakit po yan na-mention? Kasi talagang dun po nagagamit ng tao yung kalayaang ibinigay sa kanya sa kasamaan. Yan po. Paalala na po ito, dulo na po ito. Subalit, huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Bakit po sinabing bilang mga alipin ng Diyos? Nasa positive side po yan, yung salitang alipin. Yan po yung ibig sabihin ng pagpapasakop natin, submission natin ng paggamit ng kalayaan, karapatan, o free will natin. Yung kalayaan natin ay isubmit natin sa kagustuhan ng Diyos. Parang ganito, gusto kong magalit kasi tama ako, pero mas dapat ko siyang patawarin kasi yun ang gusto ng Diyos ko. Nakuha niyo yung puntos? Yan po yung huling word natin. Yan po yung huling verse natin. So, umaasa po ako mga kapatid na sa pagkakataon na to, naunawaan niyo yung maigli natin pinag-usapan. Naunawaan niyo yung bagay na baka meron po tayo. Kasi, gaya po na na-mention ko, yung dinadaanan ko po yan. Hindi ko rin napansin na born again na ako, meron pa rin akong ganung karakter. Self-centered pa din. Meron pa din natitira. Kanya nga po, gaya po na nag-word ng last Sunday kay Pastor, dapat ma-experience natin maihiwalay. Magpahiwalay po tayo para maunawaan natin ito. Kasi kung hindi po kayo magpapahiwalay, kung hindi kayo masasanctify, hindi niyo po maunawaan itong karakter na meron ka. At yan ay bubulag sa'yo na akala mo wala. Okay? So ngayon kapatid, alam ko naman na naunawaan yung pinag-usapan natin.